Dahan-dahan niyang iniunat ang lubid papunta sa lobo. At agad na tinali ang bibig nito. Kaya hindi na makakakagat ang lobo. Dinala ng batang lalaki ang lobo palayo. Ngunit hindi niya ito pinatay kahit siya ay gutom. Bagkus ay ginamit ang tubig para linisin ang sugat nito. Pagkatapos ay binuhat ang lobo papasok sa isang yungib. Kinabukasan paggising ng bata, nakita niyang natanggal na ng lobo ang lubid sa bibig. Ipinakita nito ang matutulis na pangil sa bata. Ngunit dahan-daang lumapit ang bata hawak ang tubig. At kinausap ito gamit ang wikang hindi nito naiintindihan. Hindi kita sasaktan. Nawala ang galit ng lobo. Ininom nito ang tubig na ibinigay ng bata. At dahil lamang sa isang kilos na iyon, ang kauna-unahang aso sa kasaysayan ng tao ay isinilang. Ang batang ito ay 2,000 taon na ang nakalipas. Anak ng pinuno ng isang sinaunang tribo. Ilang araw na ang nakalipas sumama siya sa pangangaso ng tribo. At may nakakita ng isang tipak ng dumi ng baka sa lupa. Masayang ipinahid nila ito sa kanilang mga katawan. Pagkatapos ay gumapang sila pasulong. Di kalayuan ay naroon ang kanilang target. Isang kawan ng daan-daang yak. Sobrang gutom na nila, nang may gumapang na langgam sa kamay ng isa. Kalmado niya itong isinubo at kinain. Sa utos ng pinuno ng tribo, sabay-sabay silang sumugod hawak ang mga sandata. Nataranta ang mga baka at nagsitakbuhan. Isang matinding labanan ng sinaunang tribo. Kahit sa harap ng dambuhalang kawan ng yak, hindi sila natakot. Inihagis ng mga sinaunang tao ang kanilang sibat sa kawan. Sunod-sunod na tumama ang mga sibat sa lupa. Napilitan ding lumiko ang kawan. Sa gitna ng kaguluhan maraming baka ang tumakbo sa bangin. Nang magising sila nagsitakbuhan ng kawan sa iba't ibang direksyon. Diretsyong bumaling ang isang baka. Walang takot na sumugod sa tao. Pinili niya ang pinakamahinang kabataan. Na siya palang anak ng pinuno ng tribo. Sumigaw ang pinuno at inihagis ang sibat. Ngunit sa mismong sandali na tumama ang sibat sa yak, nakatakbo na siya sa gilid ng bangin. Diretsyong nabangga ang bata at nahulog sa bangin. Nagsigawan ang lahat at tumakbo sa gilid ng bangin. Mahigpit na kumapit ang bata sa isang bato. Ngunit 10 metro ang layo niya sa itaas. Imposible para sa kanya na makaakyat. Tanging nagawa ng ama ay mapanat na nakatingin. Habang nahuhulog ang anak mula sa gilid ng bangin. Bumagsak ang bata sa isang makitid na bato sa gilid. Nais ng ama na tumalon para iligtas siya. Ngunit mahigpit siyang hinayla pabalik ng mga kasamahan. Sinabi nilang patay na ang bata. At bilang pinuno dapat niyang dalhin pa uwi ang tribo. Pumunta ang mga tao sa paanan ng bangin. Naroon ang mga bangkay ng yak. Sapat para mabuhay sila ngayong taglamig. Nagpakabusog ang tribo ng gabing iyon. Ngunit ang ama ay sumigaw sa bangin tawag ang anak buong gabi. Ngunit hindi pa rin nagising ang bata. Naisip niyang baka hindi na madyay gising ang anak. Kaya kinabukasan, isinagawa ng ama para sa anak ang pinakamapitagang seremonya ng tribo. Lumapit ang mga tao at sinabi sa pinuno na kailangan na nilang bumalik. Ngunit pag-alis nila, nakita rin ng isang uwak. Ang batang nakahiga sa nakausling bato. Inuka niya ng matulis na tuka ang bata. At sa sumunod na sandali ay nagising ang bata sa sakit. Kita niya ang kanyang kalagayan ngayon. Malakas siyang tumawag sa ama. Ngunit walang sumagot. Kaya pilit niyang inakyat gamit ang sugatang binti. Dahan-dahan siyang umakyat patungo sa tuktok ng bangin. Ngunit napakatarik ng pader ng bato. Hindi niya mahanap ang susunod na patungan ng paa. Mahigpit na kumapit ang bata sa siwang ng bato. Nakabitin ang buong katawan sa ere. Biglang kumidlat sa langit. Bumuhos ang malakas na ulan. Nalubog sa ulan ang bangin sa ilalim niya. Lalong dumulas ang bato dahil sa ulan. Halos hindi na siya makakapit. Matindi na ang pagkaubos ng lakas ng bata. At patuloy na tumataas ang tubig ulan. Kaya nagpasya siyang gumawa ng matapang na hakbang. Tumalon siya pababa ng buong lakas. Diretsyong bumagsak ang bata sa rumaragasang tubig. Pagmulat niya muli, nasa patag na lupa na siya. Biglang sumakit ng matindi ang kanyang binti. Nabali na pala ang isa niyang binti. Kaya kinalagkad niya ito, papunta sa isang maliit na hukay ng tubig. Ipinasok niya ang ulo, at uminom ng malakasan. Bahagyang gama ng kanyang pagod. Hinubad ng bata ang kanyang sapatos. At sobrang namaga na ang sugatang bukong-bukong. Ipinwesto niya ang paa sa pagitan ng mga bato. Pagkatapos ay inayos ang posisyon. At buong lakas na tinulak. Nang bumalik sa lugar ang buto. Tinali niya ng sanga ng puno. At gumawa ng pansamantalang saklay. Masasabi mong matalino ang mga sinaunang tao. Makalipas ang ilang oras, nakaraos din ang bata sa tuktok ng bangin. Ngunit laking gulat niya nang makita na may itinayong lapida para sa kanya. Alam ng bata na hindi na sila babalik para iligtas siya. Gamit ang isa niyang paa, parang nababaliw na siya. Sinipa niya pababa sa bangin ang lapida na ginawa ng tribo para sa kanya. Bumagsak sa lupa ang bata at umiyak sa sakit at pagkawalang pag-asa. Ngunit mas nakakatakot pa, ay nang marinig niya ang alulong ng lobo. Nang lingunin niya sa likod, may ilang gutom na lobo nang nakatitig sa kanya. Kaya tumakbo siya ng buong lakas sa kabilang direksyon. Hindi niya alam kung gaano katagal na siyang tumatakbo. Kinagabihan, nagtago lang siya sa puno para magpalipas ng gabi. Ilang araw na rin siyang hindi kumakain. Tanging pagkain niya ay isang di masyadong matabang bulate sa tubig. Ngunit pagkakain niya nito, pinalibutan na siya ng mga lobo.
Bago pa siya makatayo, sumugod na ang buong kawan. Alam nilang madaling lapain ang batang tao na ito. Wala siyang nagawa kundi tumakbo. Paika-ika siyang umakyat sa puno, ngunit kinagat siya ng isang lobo. Sa gitna ng panganib, hinugot ng bata ang patalim at sinaksak ang lobong kumakagat sa kanya. Pagkatapos ay agad na umakyat, nagbantay ang mga lobo sa ilalim ng puno buong gabi. Nakatulog ang pagod na bata sa gitna ng alulong ng mga lobo. Paggising niya kinabukasan, wala na ang kawan, tanging ang sugatang lobo ang naiwan. Gumawa siya ng sibat gamit ang kutsilyo at kahoy. Dahan-daang lumapit sa lobo, ngunit nang dahan-dahan itong idilat ang mga mata. May marahang ungol na lumabas sa lalamunan nito. Nadama ng bata ang awa. Maraming beses siyang tinuruan ng ama na pumatay. Ngunit ni minsan ay hindi niya nagawa, at ngayon ay ganoon din. Iniligtas niya ang lobo, buhat-buhat niya itong dinala sa tabi ng ilog, at nilinis ang sugat nito. Sa gabi ay magkasama silang nagpahinga sa yungib. Paggising ng bata kinabukasan, napansin niyang nakatitig sa kanya ang lobo. Hindi ito pinansin ng bata, bagkus ay mag-isang lumabas para kumuha ng halamang gamot. Habang naglalagay ng gamot ang bata, sinimulan ng lobo na tanggalin ang lubad sa bibig gamit ang mga paa nito. Pinakita nito ang mga pangil sa bata, ngunit dahan-dahan pa rin lumapit ang bata hawak ang tubig. At kinausap ito sa wikang hindi niya naiintindihan. Hindi kita sasaktan. Nawala ang galit ng lobo. Ininom nito ang tubig na inabot ng bata. Ang pinakakailangan nila ngayon ay pagkain. Ngunit papalapit na ang taglamig. Kahit saan ay tila batigang at walang buhay. Hindi makahanap ng pagkain ang sugatang bata, kaya patuloy lang kumain ng mga insekto. Medyo hindi natuwa ang lobo, dahil 3 beses sa isang araw. Insekto rin lang ang kasama niyang kainin, hanggang sa naglakas loob ang bata, at nakapatay ng isang kuneho. Pag-amoy ng lobo sa karne ay agad itong nabuhayan. Maingat itong tumayo at pamwesto. Lumayo ka, talagang hindi niya binigyan ng galang ang lobo. Mabangis na pinunit ng bata ang hilaw na karne at ninuya, ngunit gusto pa rin niyang lutuin ito. Hanggang sa lumabas ang usok mula sa kahoy. At nabusog ang bata, kawawa ang lobong nakatingin lang. Hindi nito mapigil ang umungol at umiyak ng mahina, para ipaalala sa bata na huwag siyang kalimutan. Kunwari ay tinakat siya ng bata at minura. Pagkatapos ay inihagis ang karne sa kanya. Sa gabi ay inabot ng bata ang kamay para haplasin ang lobo. Ngunit ipinakita pa rin nito ang mga pangil. Ayaw pa rin itong palapitin ng bata, kaya magkasama silang tumingin sa langit. At biglang naisip ng bata ang kanyang tahanan. Kinakausap at umiiyak siya habang nakatingin sa lobo. Medyo nainis na ang lobo sa pakikinig. Nagpa siya na tulungan ng kawawang tao na ito. Halos magaling na ang paa ng bata, at handa na siyang umuwi. Nagpaalam ang bata sa lobo, ngunit kinagat ng lobo ang kanyang scarf at hindi binitiwan. Matagal bago niya ito nabawi. Pinalayas niya ang lobo para bumalik ito. Ngunit nakahiga lang ito at ayaw umalis. Kaya umalis ang bata mag-isa. Ngunit ilang hakbang lang, sumunod na naman ang lobo. Paulit-ulit siyang lumilingon para itaboy ito. Ngunit tila ba ayaw nang humiwalay ng lobo. Kahit anong gawin niya ay walang epekto. Biglang lumampas ang lobo sa kanya. Hindi niya alam kaya sinundan niya ito. At nakita ang ilang baboy ramo sa paanan ng bundok. Agad sumugod ang lobo, kaya itinaas ng bata ang sibat sa kaba. Ngunit nang itaboy ng lobo papunta sa kanya ang baboy ramo. Natakot siya at nakatakas ang baboy ramo. Tila puno ng pangungutya ang tingin ng lobo sa kanya. Paliwanag ng bata, kaunti na lang at nahuli ko na. Hindi mo ba nakita? Napakahina ng paliwanag na iyon. Minsan ay napaisip ang lobo kung bakit sumama siya sa isang walang silbi. Nang mukhang aalis na ang lobo, agad siyang tinawag ng bata sa pamamagitan ng sipol. Na tila ba may mahiwagang puwersang nagtutulak. Laging lumalapit ang lobo kapag naririnig ang sipol ng bata. At sa gayon ipinanganak ang unang aso sa kasaysayan ng tao. Pinangalanan ng bata ang lobo na Alpha. Nagsimula silang magkasama sa pangangaso. Si Alpha ang tagahanap ng huli, at ang bata ang taga-ihaw. Minsan ay tumutulong din siya sa paghuli. Ngunit mas madalas ay nakakadagdag lang siya ng abala. Kapag oras ng pagkain sa gabi, laging puno ng pagkainis ang tingin ni Alpha. Pero kapag oras ng tulog, siya pa ang kusang lumalapit para damaykit sa bata. Sa umaga ay kusa rin siyang jijisingan ito. Pero medyo mabaho si Alpha. Kaya naisipan ng bata na paliguan siya. Medyo marahas ang paraan. Hinuli siya at diretso itinapon sa tubig. Pagkatapos maligo ay nakakita si Alpha ng isda sa ilog. At sa tamang tiyempo ay nakagat niya ito agad. Mula noon ay magkasama na sa buhay si Alpha at ang bata. Dumating agad ang taglamig. Natakpan ng puting nyebe ang kabundukan. Sanay na ang bata at si Alpha sa pagtutulungan. At sabay silang pumapatay ng huli. Ngunit isang gabi, isang lobo ang dahan-daang lumapit sa kanila. Kinabahan ang bata at inabot ang sibat. Ngunit nakita niyang lumapit si Alpha sa lobong iyon. At biglang naintindihan ng bata na tinamaan siya ng matinding kalungkutan ng pagiging mag-isa. Kaya pinalaya niya si Alpha. Ngunit tuwing gabi, hindi maiwasang maalala ng bata ang lobo. Nahihirapan siyang makatulog. Isang araw sa gitna ng malakas na nyebe, aksidente siyang nahulog sa nagyayelong lawa. Tinangay siya ng agos ng tubig. At pilit na binasag ang yelo. Isang lobo ang biglang lumitaw.
Si Alpha ay bumalik, tumalon siya ng mataas, at tinangkang basagin ang yelo. Ngunit hindi ito umubra, buti na lang may dalang patalim ang bata, at nabasag ang yelo. Sa tulong ni Alpha, nakabalik ang bata sa ibabaw ng yelo, at nanginginig siya sa lamig. Pinilit ng bata na magsindi ng apoy kahit nanginginig ang katawan. Hinubad niya ang lahat ng damit at niyakap si Alpha. Doon lamang siya unti-unting nakabawi, ngunit palakas ng palakas ang nyebe at hangin. Kaya napilitan silang magpatuloy sa paglalakbay. Biglang napansin ng bata na may nakaupong tao sa hindi kalayuan. Mabilis siyang tumakbo palapit para humingi ng tulong. Ngunit nakaupo lang ang taong iyon. At puno ng yelo ang kanyang mukha. Matagal na pala siyang patay dahil sa lamig. Napilitan ng bata na pumasok mag-isa sa bahay para maghanap ng pagkain. Nabalot ng nyebe ang bundok. Matagal na silang walang makain. At mas masama pa, nagkasakit ang bata. Dala ang natagpuang pana at busog ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Ngunit hindi pa man nakakalayo. Sinundan na sila ng isang grupo ng mga asong mangangaso. Napakabangis ng mga ito. Nagtago ang bata at si Alpha sa isang kuweba. Nakatitig silang mabuti sa bungangan ng kuweba. Hindi sila natunton ng mga aso. Ngunit mas malaki ang panganib na palapit ng palapit. Mula sa kailaliman ng kuweba ay lumabas ang isang mabangis na hayop. Isang sinaunang halimaw na ubod ng lupit. Bigla nitong inatake ang bata. Agad na sumugod si Alpha. At nakipaglaban sa halimaw. Hindi siya katapat ng lakas nito. Ngunit paulit-ulit niyang hinaharangan upang hindi masaktan ang bata. Sa oras ng panganib, binunot ng bata ang pana at pumutok ng palaso. At tinamaan ng eksakto ang halimaw. Ngunit pagkabagsak ng halimaw, hindi gumagalaw si Alpha. Mabilis na tinawag ng bata ang kanyang pangalan. Sa wakas ay nakawala si Alpha mula sa bangkay. Ngunit puno ng sugat ang kanyang katawan. 2 o 3 hakbang lang at bumagsak siya ng malakas. Sa kuweba ay kinain ng bata ang karne ng halimaw para mabusog. Nakahiga si Alpha sa tabi niya. Pinupunasan ng bata ang mga sugat sa katawan niya. Wala na silang halamang gamot. Lalong humihirap ang kanilang kalagayan. Pero para mabuhay, kailangan nilang magpatuloy sa paglalakbay. Nasa unahan ang bata na humaharap sa malakas na hangin at nyebe. Nasa likod si Alpha na sumusunod. Sa wakas natagpuan ng bata ang totem ng kanyang tribo. Parehong sugatan ng malubha ang tao at lobo. Pagkatuwang silang umaalalay sa isa't isa sa paglakad. Sa gabi ay natutulog sila sa gitna ng nyebe. Ngunit palakas ng palakas ang malakas na bagyong may nyebe. Unti-unting nahuhuli ang lobo, hanggang sa tuluyang bumagsak. Sobra na ang kanyang mga sugat. Hindi na siya makalakad. Marahang inudyukan siya ng bata. Nakiusap na magtiis pa ng kaunti. Nang walang reaksyon si Alpha. Binuhat ng bata ang lobo at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi alam kung gaano katagal. Sa huli ay bumigay din ang bata. Bumagsak siya sa nyebe at mahimbing na natulog. Sa kanyang panaginip ay bigla niyang naalala ang kanyang ama, na minsang sa harap ng ina, ay pinuri siyang mas matapang kaysa kaninuman. Ang panaginip na iyon ay nagbigay lakas sa kanya. Biglang damilat ang mata ng bata. Binuhat niya si Alpha at nagpatuloy sa paglalakad. Tanging pagnanais na mabuhay ang tumutulong sa kanya. Sa wakas nakita ng bata ang kanyang tribo. Nawalan na ng malay si Alpha sa kanyang mga bisig. Isa-isang nanginginig ang kanyang mga hakbang papunta sa tribo. Nang siya'y pumasok, lahat ay nabigla. Iniunat ng bata ang kamay. Hindi makapaniwala ang ama at hinaplos siya. Niyakap siya ng ina habang umiiyak. Walang makaisip na makakabalik siya ng buhay sa paraang iyon. Bago mawalan ng malay itinuro ng bata si Alpha. At hirap na nakiusap na alagaan siya. Nang magising muli ang bata, automatiko niyang hinanap ang kanyang lobo. Nakahiga si Alpha sa tabi. Medyo matamlay ang kanyang kalagayan. Hinaplos ng babaylan ng tribo ang kanyang tiyan. Natila may naramdaman siyang kakaiba. Makalipas ang ilang sandali, inilabas niya mula sa ilalim ni Alpha ang isang anak ng lobo. Lumalabas na buntis pala siya habang nakikipaglaban sa halimaw. Marahang inalo ng bata si Alpha. At humanga sa kanyang katapangan. Di nagtagal lumaki ang anak ni Alpha. Lumaki sila sa loob ng tribo. Kasama ni Alpha sa pag-aalaga sa bata. Mula noon, bawat pag-alis ng kalalakihan ng tribo para mangaso, may kasamang isang lobo sa tabi nila. Naging pinakamalakas na tribo sila noong panahong iyon. Paglipas ng napakaraming taon, nagkaroon ng pangalan ang mga lobo ng tribo. Tinawag silang German Shepherd.